March 18, 1996. Isang masayang gabi ang naging bangungot sa isang sayawan sa Quezon City, kung saan mahigit 160 kabataan ang nasawi. Hindi lang dahil sa apoy, kundi dahil sa kapabayaan. At sa huli, isang hustisyang tila hindi rin ganap na naibigay. Isang gabi ng musika, sayawan at kalayaan. Pero sa likod ng ilaw at saya, may nakaambang panganib. At sa loob lamang ng 1 minuto, ang lahat ay magbabago. Ito ang kwento ng Ozone Disco Tragedy. Isang trahedyang hindi lang nag-iwan ng abong, kundi ng mga tanong tungkol sa responsibilidad at hustisya. Punong-puno ang disco ng gabing iyon. Siksikan, mainit, halos wala ng galawan. Isang exit lang ang meron. Makitid pa at inward ang pagbukas. At higit sa lahat, may mga nakatagong panganib na hindi napansin o piniling baliwalain. Sa investigasyon, lumabas ang ilang kritikal na detalye. Ang pangunahing sanhi ng sunog ay ang overloading ng neon lights transformer. Dahil sa sobrang paggamit ng kuryente, nag-overheat ito hanggang sa magliyab. Ngunit hindi lang iyon ang nagpabilis ng trahedya. Sa kisame ng disco, natuklasan ang mga nakasiksik na resibo at papel, mga materyales na mabilis magliyab. Kaya nang umabot ang apoy sa itaas, mabilis itong kumalat. Parang pinakawalang apoy sa tuyong damo. Sa simula, inakala lang ng iba na ito ay parte ng disco effects. Nung bisyak ibo sa Divac, nakita niya na merong kumislap at may lumabas ng usok. Akala nila, karamihan ng mga customers parte ng sound and light effects o props dahil may lumabas na usok sa fogging machines. Pero nang kumapalang usok at uminit ang paligid, nagsimula ang panik. Sigawan, takbuhan, tulakan. Ayon sa survivor na si Jose Renen Galang, nasa tapat sila mismo ng DJ nang sumiklab sa gilid nito. Sa una, inakala nila na bahagi lamang ito ng props o effects ng DJ ng gabing iyon. Ngunit maya-maya pa, mabilis sumiklab ang apoy at mabilis itong kumalat sa buong lugar. Si Rene ay isa sa mga nakaligtas, ngunit hindi siya nakalabas ng walang kapalit. Nakatanggap siya ng 30,000 piso mula sa kumpanya. Pero ayon sa kanya, hindi ito sapat dahil ang kanyang pisikal na anyo ay hindi na kailanman maibabalik sa dati. At ang trauma ng gabing iyon, habang buhay niyang dadalhin. Lahat gustong makalabas, pero iisa lang ang daan. At dahil inward ang pagbukas ng pinto, hindi ito agad nabuksan sa gitna ng dagsa ng tao. Nagkaroon ng bottleneck. Ang mga nasa harap, naipit. Ang mga nasa likod, tulak ng tulak. Hanggang sa bumagsak ang ilan at tuluyang natrap ang karamihan. Hindi lamang apoy ang kalaban nila, kundi usok, init, at kawalan ng hangin. Marami ang nasuffocate, marami ang naapakan sa gitna ng panik at karamihan hindi na nakalabas. May mga katawan na natagpuang nakatambak malapit sa exit. Ito ang unang pintuan kung saan natagpuan ang magkapatong-patong na mga bangkay. Mahigit 1 metro lamang ang lapad nito. Isang napakasakit na katotohanan. Malapit na sila sa kaligtasan, ngunit hindi nila ito naabot. Mahigit 160 buhay ang nawala. Isang trahedya na hindi lang dulot ng aksidente, kundi ng sunod-sunod na kapabayaan. Overload electrical system, flammable material sa kisame, kulang na exits, at overcrowding. Pero hindi dito natapos ang kwento. Dahil pagkatapos ng trahedya, sumunod naman ang laban sa hustisya. 2 anak ko nandiyan sa Ozone Disco. Sinampahan ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at multiple serious physical injuries ang mga may-ari ng disco na sina Hermino Ocampo, Raquel Ocampo,
Rosita Koo, Ramon Nang, at Sunny Koo. Ang ibig sabihin ng reckless imprudence ay walang intensyon na makasakit o makapatay, pero may kapabayaan na nagdulot ng trahedya. 5 taon naghintay ang mga pamilya ng biktima, 5 taon ng pag-asa at sakit hanggang sa dumating ang hatol noong March 16, 2001. Absuelto sina Raquel Ocampo, Rosita Koo at Sunny Koo. Samantala, guilty naman sina Hermino Ocampo at Ramon Nang. Pero sa kabila ng pagiging guilty, hindi sila nakulong. Hindi nila nasilayan ang rehas ng kulungan dahil ang kaso ay naging probational. Ayon kay Rod Domingo, may lusot ang kasong reckless imprudence, lalo na para sa mga may kakayahang pinansyal. At mas lalong masakit, kahit ang danyos na inutos ng korte, hindi rin nabayaran. Bago pa man natapos ang kaso, nag-file na ng bankruptcy ang mga may-ari ng Ozone Disco. 4 na milyong piso lamang ang natanggap mula sa insurance at ito ay pinaghatian pa ng mga biktima ng kanilang pamilya. Pinagsubmit ng mga expenses ng mga namatay at doon binasa yung pag-award ng pera. Isang maliit na halaga para sa napakalaking pagkawala. Dahil para sa kanila, walang katumbas na halaga ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Maging ang mga opisyal na responsable sa permits at inspeksyon ng gusali ay sinampahan din ng kaso dahil sa kapabayaan. Ngunit makalipas ang mga taon, sila rin ay naabsuelto at nananatili pa rin nagtatrabaho sa Quezon City Hall hanggang ngayon. Pero para sa mga pamilya ng biktima, walang batas ang makapagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga pangarap na nawala, mga buhay na naputol, mga kwento na di natuloy. Isang gabi na hindi nila makakalimutan. Ang Ozone Disco tragedy ay hindi lang kwento ng sunog, ito ay kwento ng kapabayaan at ng hustisyang tila kulang. Isang paalala na ang batas, kahit umiiral, ay hindi naging laging sapat para maibalik ang nawala. Sa bawat lugar na pinupuntahan natin, malls, bars, events, maging mapanuri tayo. Alamin kung saan ang exit, siguraduhin ligtas ang lugar, at huwag baliwalain ang mga senyales ng panganib. Dahil minsan, 1 segundo lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento ng katotohanan, misteryo at trahedya, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at sabay nating tuklasin ang mga kwentong hindi dapat malimutan.